with M4 champion Carl TZ, the young GOAT. Carl, paano ba maging katulad mo na isang tinatawag na GOAT? Wala po, nagkakabuhat lang ako sa mga kapit ko. Okay, Carl, kwentuhan muna tayo. Paano ka ba nagsimula sa esports? Esport gaming, mahilig ka na ba sa gaming? Bata pa lang o nagsusports ka ba dati? Hindi po talaga ako nag-e-sport kasi mabilis po ako mapagod. Parang ayoko Okay. po nung pinapawisan ganun. Tsaka nag-start po ako nung nakita ko po yung Mobile Legends sa kapitbahay ko po na naglalaro po ng ML. So, napanood ko po siya tapos nagustuhan ko kasi sobrang convenient niya, nasa phone lang kasi. Okay. Tapos ayun po, parang nung season 2 po ng MPL may qualifiers po. Tapos tinry po namin doon mag-qualify and luckily qualified po kami. Wow, so sa kapitbahay mo lang nag-start. Opo. Kailan mo na-realize na, teka, parang magaling ata ako dito ah. Na-realize ko po nung mga season 3, 4 na po ng MPL kasi nung season 2 po talaga parang hindi ko po talaga alam ano ginagawa ko kasi parang ko noon 14 years old parang nag-enjoy lang po talaga ako. Okay. So ngayon, ito na yung career mo. I wanna ask about yung family mo, yung mga magulang mo. Paano mo sinabi sa kanila na ito na yung magiging direksyon ng buhay ko, I'm going to be an esports athlete? Siyempre po nung una against po sila sa ganito kasi lagi po akong puyat tsaka parang ang lousy ko pag umaga na ganun kasi may pasok po ako eh. Okay. Tapos parang nung pagtagal po, parang na-realize din po nila na parang okay, career to, kumikita ka dito, tapos dapat sasabay naman yung studies. Ayan. Okay. Nakapag-graduate ka ba? Hindi pa po. Ngayon po, tuloy-tuloy naman po ako, di po ako nag-stop, second year college po. So binabalance mo yung paglalaro and of course, studies. Okay. Saan ka nag-aaral ngayon? Sa Laguna Northwestern College. Okay. Anong kurso ang tinitake mo? BHSM po. Okay. So, Culinary siya. so mahilig ka magluto. Ganon. Nagustuhan ko lang po kasi gusto ko makakain ng masarap na luto. Okay. Ano ba ang paboritong dish ni Young Goat? Ano lang po, sinigang na hipan lang. Ayo. Okay. Since marami ka nang na-achieve dito sa pagiging esports athlete, para sa'yo, what was the most important investment na nakuha mo sa pagiging esports athlete? Siguro po yung lupa po kasi nakabili na po ang lupa tapos syempre po natutulungan ko yung family ko sa financially tsaka nabibili ko na yung mga gusto ko. Alam mo, sa mga nakakausap ko dito, karamihan sa inyo nakabili na ng lupa, nakapagtayo na ng bahay. Nag-uusap-usap ba kayo na, uy, maganda kasi syempre, pag nakakuha kayo ng malaking pera, dapat smart kayo dyan. So, nag-uusap-usap ba kayo na, uy, wag natin sayangin to, let's invest wisely. Isa ba yun sa mga topics nyo? Sa mga teammates ko po, tsaka sa mga coaches po. Kasi parang sila na talaga yung parang tumata yung magulang namin pag wala yung mga parents namin. Parang sinasuggest kami na ganito yung magandang gawin, mag-invest ka sa ganito, sa ganyan. Pag mo sayangin basta-basta kasi hindi natin alam kailan mawawala yung ML. Ganun. Okay. Nagkaroon ka na ba ng situation na siguro hindi maganda yung laro mo, tapos ang daming nagbabash sa'yo? Ano yung mga sinabi nila sa'yo na talagang hindi mo makakalimutan at paano mo na-overcome yon? Yung hindi ko po makakalimutan na sinabi nila sa akin nung before po kami mag-M4 champion na sinasabi nila na hindi ako marunong mag-tank jungle, ganyan. Tapos na lang po, parang wash na daw po. Parang, Wow! Washed agad Hindi kasi po naman, pangalawang world champ ko na po yun eh. Bali, Okay. nung M2 po, nag-champion ako una. Yes. So parang sinasabi nila mahina na yan, hindi na makakasabayan, ganun. Okay. So yung kahit ako na down eh. Tapos sinabi ng manager namin na si Ate Rich na parang ang lakas-lakas mo, ganun, huwag ka ma-down. Tapos, syempre, nandun na ako sa hindi naman pwede panghinaan ng loob. Tsaka syempre yung teammates ko lagi nila ako tina-cheer up. So, sila talaga yung nakatulong sa akin para ma-overcome ko yun. So kumbaga dapat magkaroon ka ng magandang support system. O yun. Okay. Carl, goal nyo for season 15 ng MPL? Goal namin, syempre, mag-champion. Tsaka ma-redeem yung sarili namin ulit. Tsaka gusto ko magkaroon ng MSC champion. And lastly, ano yung pinakamalaking pangarap mo sa buhay? Your biggest dream? Biggest dream ko po makapag-pro sa lahat ng laro.
There you have it, Carl Tizzy. Sige po. Good luck this season. Sige po.